Hello Kathden fans! Tuloy na nga ang pagpunta ni Phenomenal Box Office King sa Italy mga kasambreros. Kagaya ng kanyang pinost dito na ticket sa kanyang Instagram story mga kasambreros. So nakalagay dito ay parang acronym ng napasearch talaga ako dito. Parang siya, dadaan muna siya ng Dubai Airport mga kasambreros kasi nakalagay dito is DXB to BLQ. So ang BLQ kapag sa mga international or sa airport, international airport acronyms mga kasambreros ay Bologna, Italy. So akala ko akala ko October pa yung Milan Fashion Week kasi 'di ba yung Italy, Milan, Bologna. So yun siya mga kasambreros na mga cities sa Italy mga kasambreros. Pero palagay ko magkakaroon sila doon ng rehearsal, ganun mga kasambreros. And then siguro mag-ano na lang siya doon, babakasyon mga kasambreros, kaya September 20 pa lang ay lilipad na, kasi ang departure na nakalagay dito sa kanyang ticket mga kasambreros ay September 20 departure niya mga kasambreros. So ibig sabihin 9 days to go ay pupunta na, magbibiyahe na si Phenomenal Box Office King. So palagay ko ilang oras, palagay ko mga 18 or 16 hours ang biyahe dito mga kasambreros. So Fulkerson, so September 20. Hindi nakalagay kung kung anong oras or anong petsa sila makakating, pero palagay ko mostly mga 18 or 16 hours mga kasambreros. So kahit ako excited na sa mga gaganap doon kasi hindi basta-basta yung Milan Fashion Week na yan. Yung mga inimbitahan lang dyan, yung mga talagang angat na angat sa kanilang field of endeavor, like na sina Ma'am Heart Evangelista, sina Pia Wurtzbach, si Ma'am Marian Rivera. So parang pinakauna yata siya na hindi ko lang kung mga dati may inimbitahan na lalaki sa Milan Fashion Week mga kasambreros. So aabangan natin ito yung mga ganap ni Tisoy doon sa Milan mga kasambreros, pero that's September 20 pa. And the next item natin mga kasambreros, ito ang cute ng ginawa nila Mami Min kagabi. Actually kagabi nito in-upload Sumayaw-sayaw sila kasama sina Chrysler, si Kay at saka si Tin mga kasambreros, and then si Lexine. enjoy si Mami Min sa ito sa Hong Kong mga kasambreros sa Hong Kong Disneyland mga kasambreros. So yung naka-black na ito, akala ko si Ma'am Catherine, para siya parang kamukha talaga siya ni parang may similarity sila ni Ma'am Catherine mga kasambreros. So this is Tin pala kasi yung si Chrysler, yun yata yung si Kay mga kasambreros, but correct me if I'm wrong Tapos kasi itong parang ito naka shades at saka naka-cap na red at saka naka-black na damit. Akala ko nung una si Ma'am Catherine mga kasambreros, pero nung tinutukan ko ay si si Tin mga kasambreros tapos si Lexine yung pinakahuli na sumayaw mga kasambreros. So ang laki na ni Lexine mga kasambreros And then next item natin mga kasambreros, nag-post si Ma'am Catherine ng kanyang Rexona na Rexona na patalastas or endorsement video mga kasambreros sa kanyang Instagram account. So sabi niya dito ay women make it happen. So sa Rexona pala sabi niya dito is with the new Rexona Plus Bright, my send card never declines, available nationwide. Tapos yung isa pa niyang pinost sa kanyang Instagram account ay itong Betadine na ang sabi niya dito ay dito niya sinabi yung women make it happen. So Betadine Feminine Care mga kasambreros. So para nag-repost lang siya ng kanyang mga endorsement videos mga kasambreros. So lemon, verbena, leaf extract and so on. So naka-violet din siya dito mga kasambreros or pinaghalong violet at saka yung pink mga kasambreros. And then ito yung Abante Radyo nag-post about sa Kathden mga kasambreros. Ay sabi nila dito sa kanilang headline ay Kathden humakot ng mga awards sa Taiwan. So ito yung time na na nanalo silang favorite Asian
Favorite Asian Award mga kasos or Favorite Asian Movie sa Content Asia Awards mga kasombreros na ginanap nga sa Taiwan, kasama sina yung mga nanalo dun sina Ma'am Kim Chu, sina Sir Paolo Avellino as Viewers Choice Awards for Favorite Actress and Favorite Actor. Grabe no, ibang level. So yung movie talaga no, kasi ibang level tong movie din mga kasombreros kasi maraming contenders doon. So sabi ng Abante Radio sa kanilang article, buhay na buhay pa rin ang Kathleen ha. Hindi talaga mawala sa sistema ng mga fanay ang tambalan nila Catherine Bernardo, Alden Richards. Ang bongga kasi na heto at nag-win ng mga international awards ang Hello Love Again ni na Catherine at saka Alden sa naganap na 6th Content Asia Awards sa Taiwan. Nakuha ng pelikula ang bronze medal bilang Best Asian Feature Film Telemovie at Viewers Choice Best Movie. So panalo rin ang silver ang medal bilang Best Original Song for an Asian TV series program for movie ang Hello Love Again, soundtrack na palagi ni Nati. So ang dami pala ng award no. Yung ko lang dito na highlight lang yung favorite movie choice awards mga kasombreros. Pero yun pala no, pati sina Sir TJ Monteverde at saka si Ma'am KZ ay panalo rin pala no bilang Best Original Song for an Asian TV series program or movie. Grabe no, palagi nanalo pala yung palagi no, grabe. Sumakses talaga ang tandem ni na Joy at Ethan ha, at hindi rin pwedeng itago or itanggi ang record-breaking na kinita ng pelikula sa takilan umabot ng 1.6 billion na nakatulong upang bumalik ang sigla ng mga manonood sa pagsuporta sa local films. Ang bongga lang na makikita o makitang kinikilala sa ibang bansa ang mga gawang Pinoy ha. Pruweba ito ng kayang-kaya natin makipagsabayan sa Hollywood film. So, ito yung buong article niya mga kasombreros na hindi ko natatapusin. Pero ito po yung yung kailang article sa TNT Abante sa kanang article mga kasombreros. So talaga nakaka-proud na maging Pilipino mga kasombreros. And then ito, next item natin mga kasombreros, yung Cream Silk no, nag-post din kagabi ng yung parang ibang nagkukumustahan, parang kulitan time no ni namang Katina at ng isang fan mga kasombreros, isang tawag dito. Hindi ko alam kung host din ito mga kasombreros, pero ang ganda rin niya. So parang nagkukumustahan siya, tapos parang ang kulit-kulit lang ni phenomenal box office queen dito mga kasombreros no. Part pa ito ng kanilang nung beauty con mga kasombreros sa Cream Silk. Pero ito iba yung ginagawa nila kasi parang kumusta sa isang fan and so on mga kasombreros. Tapos parang may siya, parang may kinukumusta na tao mga kasombreros. Alright, so yun na siya sa ating Kathleen items. Pero abang kayo kasi meron tayong medyo pasabog mga kasombreros sa next vlog natin. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is September 11, 2025. Naku po, Thursday na mga kasombreros, ang bilis ng panahon. Friday na ulit bukas, weekend na naman. So ang bilis talaga ng panahon. Sana pa ipakinggan po natin ang Word of God. Para po sa ating Word of God ay sobrang ganda at sobrang galing po nito mga kasombreros ha. Sobrang powerful. Ang title po, Espada ng Espiritu. Ephesians 6:17, and take the helmet of salvation, Apostle Paul speaking, and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Grabe mga kasombreros, no? Ito po, yung Ephesians chapter 6, verse 17, ay part po ito ng malaki at saka general reminder ng Panginoon through Apostle Paul mga kasombreros ng armor of God, okay? Yung armor na atin pong tataglayin, hindi yung hindi yung baluti ng mga sundalo o ng mga warrior mga kasombreros, kundi ang salita ng Panginoon mga kasombreros. Hindi rin siya espada, no? Or yung literal na espada na dadalhin natin parati. Hindi po yun mga kasombreros, kundi ito po yung salita ng Panginoon mga kasombreros. So ito yung sasabi natin sasabi ng Biblia na sobrang powerful, no? At sobrang talim ng salita ng Panginoon mga kasombreros, as noted sa Hebrews 4:12. Ang verse na ito ay meron pa dito no, yung helmet of salvation. Kasi di ba yung sa atin kapag nagmumotor for example, so kailangan mag-helmet for protection ng kasombreros pag na-aksidente, so hindi matatamaan at hindi matatamaan ng malala mga kasombreros ang ating
ulo. So to fully grasp its meaning, it's essential to break down each component and understand how they contribute to our spiritual resilience. So yung helmet of salvation, daanan natin ng konti mga kasembreros, ay napaka-powerful metaphor nito, no, yung paghahambing ni Apostol Pablo mga kasembreros. So yung helmet, di ba, nagpo-protect sa ating vital part ng ating katawan, which is yung ating head mga kasembreros. Therefore, salvation in the spiritual context, nagpo-protect ito, no, sa ating sa ating isipan, sa ating mga doubts, sa ating mga fears, sa ating mind, sa ating thinking in general mga kasembreros. So si Apostle Paul ay talagang in-encourage niya tayo, no, na yung assurance natin sa ating salvation ay guardyahan natin ang ating isip. So, yung helmet na ito mga kasembreros ay prayer, yung word ng Panginoon, yung Holy Bible of course. Ito yung mag-guard kasi ang tendency, kunwari ang tao, parati siya nag-iisip, parati nag-worry, parating anxious, parating balisa mga kasembreros, parating namumroblema na ano naman kayang gagawin ko, anong gagawin ko. So ang tendency, yung mind nila preoccupied na mga bagay na makamundo, preoccupied na mga bagay na punong-puno ng takot, ng duda, ng pagbabakasakali, ng panganib or danger, kung ano naman dyan mga kasembreros na mga iniisip ng tao. So kapag preoccupied na siya, di ba ang isang puno na baso, kunwari puno ng tubig, hindi mo na siya malalagyan kasi nga puno na mga kasembreros. Ganun din po ang utak natin. Kapag puno yun ng anxieties, puno ng problema, ng kung ano-ano dyan, parang kumbaga pa hindi naman dapat natin iniisip ay nilalagay natin sa ating isipan. So ang tendency, napapagod, hindi na natin malagyan ng salita ng Panginoon, ng reminder ng salita ng Panginoon kasi nga puno na siya ng kung ano-ano mga kasembreros. So, yung mind kasi natin, battlefield yan. Diyan talaga naglalaban mga kasembreros, yung mabuti at masama. Yung duda at saka yung pag-ibig, yung tapang at saka yung kaduwagan mga kasembreros sa utak natin. So, and isa sa mga verses na nagsasabi patungkol sa ating ulo or mind mga kasembreros ay ang Romans 12:2, no? Sabi ni Apostle Paul dito ay do not conform to the pattern of this world but be transformed by the renewing of your mind. So kung kaya ang salvation mga kasembreros ay pagre-renew, kumbaga pagsasauli ng ating mga isipan, enabling us to think and act according to God's will mga kasembreros. So ang sword of the Spirit, so ito na yung mga kasembreros, no? Describe dito ni Apostol Pablo na ito yung salita ng Panginoon. Accessible siya, no? Hindi ginawa ng Panginoon na malayo at saka mahirap yung pag-access sa kanya mga kasembreros para lahat ng tao pwede maka-access. Like meron ka lang Biblia, no? Meron ka lang pananampalataya na hindi naman mahal, no? Hindi mo lang bibilhin yan, no? Unlike sa mga material things. Yung pananampalataya, yung paniniwala, yung panalangin, di ba? Hindi ka naman magbabayad ng pera para lang makapanalangin mga kasembreros. Kung kaya ito yung tendency na ang tao kapag kahit mahirap, no, ay kayang i-access ang Panginoon mga kasembreros. Is His just one prayer, one call, and then yung pagbabasa ng salita ng Panginoon mga kasembreros. You can do that anytime, anywhere. So wala siyang yun na yung ng Panginoon, kahit na mahirap ka, kahit na walang hindi hadlang ang kahirapan para ma-access natin siya, no? The most accessible and the most near God mga kasembreros. Unlike the other pieces of armor which are defensive, the sword is offensive. It allows us to combat spiritual deception and temptation. So yun, no? Hebrews 4:12 mga kasembreros, ang sabi dito is for the word of God is alive and active, no, sharper than any two-edged sword mga kasus. Mas matalim pa ang salita ng Panginoon kaysa sa espadang magkabilaan ng talim mga kasembreros, no, two-edged sword. This means scripture is not just text, it is a dynamic tool for spiritual warfare. So hindi lamang siya isang teksto na kagaya ng nabasa natin sa ibang libro mga kasi mas ibahin po natin ang Biblia because the Bible itself is powerful, active, alive. It can penetrate even to the bone marrow mga kasmas, and it's sharper than any two-edged sword. Numerous mental and spiritual challenges are faced in today's world. So talagang literal ito, no, yung mental
health ng maraming tao ay talagang affected. Kung kaya meron silang anxiety, no, meron silang depression, kasi nga gawa po yun ng kaaway, no, talagang natambakan na yung kanilang isipan ng mga negative thoughts, no, na mga fears, mga kasambreros, and the only thing that we should do is to combat, no, kung labanan natin ng salita ng Panginoon, mga the more that you soak yourself in the presence of God, in the Word of God, mga kasambreros, magbabad tayo, mag-spend time tayo, mga kasunod, the more na ginagawa natin ito, ay the more tayong napapalakas, mga kasambreros. So kumbaga pa, hindi na mapapasukan ng mga negative thoughts at saka ng kasamaan kung puno na siya ng salita ng Panginoon, di ba? So as simple as that. So parang isang punong balde or batsa na pagpuno na, hindi na siya pwedeng lagyan because puno na nga, mga kasambreros. So ganun siya, kung ating isipan ay puno ng salita ng Panginoon at faith, mga kasambreros, ang ating puso, no, ay hindi na siya malalagyan pa ni Satanas ng kung ano-ano. So ang helmet, ang sabi dito kasi, yung helmet at saka yung sword, mga kasambreros, ay pinag-combine, no, and Paul's message in Ephesians 6:17 is timeless. Timeless talaga ito. Kumbaga pa, magagamit mo ito ngayon, magagamit mo ito bukas, magagamit mo ito sa hanggang, because the Word of God is eternal. It calls us to protect our minds with the certainty of salvation and to actively engage with the Word of God as a means of spiritual defense and offense. So may depensa, may opensa, mga kasambreros. These principles remain as relevant as ever as we navigate the complexities of modern life. So napaka-relevant ito, mga kasambreros, kasi nga as I've mentioned earlier, ay talagang marami, no, ang naging biktima ng mental health issues, ng kung ano-ano man dyan, depression, anxiety, and so on, mga kasambreros, kasi nga hindi sila babad sa salita ng Panginoon. So tayo po, magbabad tayo, no, sa salita ng Panginoon kasi accessible naman. Wala na siyang bayad, mga kasambreros. Alright, salamat sa ating Word of God, ha, na mapapagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, na protection sa ating mind, mga kasambreros, ng sword of the Spirit of God, which is the Word, mga kasambreros, sa Holy Bible. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga suwesen pa. Alam po, I love you.